dadako na po tayo dun sa ating pong pinaka-importanting bahagi ng pagtitipon. Ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang salita na may kapangyarihan po para tayo hubugin at gawin pong kalarawan ng ating Panginoon na siyang layunin ng ating Diyos. Pero bago tayo magpasimula, magbibigay po muna po ako sa inyo ng isang illustration o kung ano po ang nangyari sa atin. Nang tayo po ay, nung unang panahon po yung ating ama na si Adan, ay tinatawag po siyang perpektong tao. Pag sinabi pong perpekto, wala po siyang tinatawag nating kapintasan o wala pong kasiraan ang kanyang pagkatao. Bawat himay-himay ng kanyang kabuuan ay meron pong tinatawag nating perfection po. I mean, hindi lamang po kasi isang tao siya, bahagi po ang kanyang kabuuan. Siyempre, parang katulad ng katawan, may iba't ibang bahagi. Ang kanyang pagkatao din po ay meron pong tatlong bahagi. Yung pong tinatawag nating spirito, ang kaluluwa, at ang katawan. Body, soul, and spirit. Naniniwala po ba kayo doon? Meron po ba akong kausap? Meron po ba naniniwala na siya ay tatlong bahagi? Body, soul, and spirit? Amen? Ngayon, yung pong kaluluwa o yung soul po ay nahati rin sa dalawa. Ito rin po ay tinatawag nating kaisipan at damdamin. The intellectual part and the emotional part. So yung pong komposisyon ng ating soul o kaluluwa. Now, ito pong bahagi na to, ang ating pong katawan, ang ating pong kaisipan, ang ating pong damdamin. Nung nandun pa po nakikipagniig si Adan sa ating Panginoon, hiningihan po siya ng buhay at naroon po ang spirito ng tao na nakikipagniig sa spirito ng Diyos. So, on that period po na ang ating ama na si Adan ay nakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit, nagkakaroon po ng kakaibang kapahayagan sa lahat-lahat ng bagay. Kaya po si Adan ay meron pong kamanghamanghang katalinuhan. Hindi po siya bobo. Sabi mo nga sa katabi mo, si Adan hindi bobo. Amen? Hindi po siya mangmang. Katunayan, kapag binasa niyo po ang unang kabanata ng Genesis po, hanggang doon po sa ikalawang kabanata po, matapos lalangin ng Diyos ang sanlibutan, lahat po ng mga bagay sa paligid, itinakda pong ipagkaloob, ipagkatiwala. Binigay po niya ito kay Adan para pamahalaan. Grabe po ito. Kung alam niyo po kung gaano kalaki ang mundo, kung gaano kalawak ang kalawakan natin, ang universe, tapos sasabihin ng Diyos sa isang tao lang, maliit na bahagi ng kanyang creation, isang napakaliit na tao, and yet sabi ng Panginoon, ikaw ang mamamahala, you will rule the earth. Amen? So habang ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu ay nakikipagniig sa espiritu ng Diyos, those information na kinukuha natin ngayon sa internet, minsan di pa nga kayang isipin ng ating utak o tanggapin ng ating utak lahat ng overload information sa internet po. Kay Adan, hindi po ito mahirap kasi yung kanyang isipan po ay ginagabayan ng spirito at ito po'y bukas na bukas sa kaisipan ng Diyos. Kaya lahat ng ipahayag ng Panginoon kay Adan, madali pong natatanggap niya. Kaya po, sabi ng Panginoon, mamahala ka. At ito pa po ang isang palatandaan na si Adan ay napakatalino. Doon po sa Genesis chapter 2 verse 18, 19, 20 po, makita nyo, sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat na ang tao ay mag-iisa. Kaya sabi niya, gagawa ko ng katuwang niya. Pero bago yon, pinadala ni Diyos ng Panginoon ang lahat ng mga hayop sa lupa. At sabi ng Panginoon, ipinagkaloob niya kaya dito para siya ang magbigay ng pangalan. Amen? So imagine you all the animal, all the species, si Adan ang nagbigay ng pangalan. Hindi po yan kayang gawin ng bobo. Hindi po kayang gawin yan ng isang taong estupido. This is a Herculean task and only, I think,
ang totoo po, mas mataas pa ang IQ ni Adan kesa kay Einstein. Do you believe that? All because Adam has this unbreakable link. Kumbaga, naka-online ang kanyang spirito sa spirito ng Diyos. Now, because of that po, ang buong pagkatao ni Adan, buo. Sabi mo sa katabi mo, buo. Laksa mo, sabi mo sa katabi mo, buo. Now, buo po yan. Pero, nang sumuway si Adan, itong matindi po, nang hindi niya sinunod ang utos ng Diyos na huwag kainin ang pinagbabawal na bunga, doon po namatay ang ugnayan ng spirito ng Diyos at ng spirito ng tao. Namatay po yun. Ibig sabihin, na offline ang tao sa pakikipagniig sa Diyos. Amen? Alam niyo ba yun? Offline siya. Kapag offline sa ATM, hindi ka makakalabas ng pera doon. Tama ba yun? So pag offline ka sa panon, hindi ka makakatanggap ng impormasyon. Hindi ka makakatanggap ng kapahayagan. Hindi ka makakatanggap ng mga sikreto ng kaharian at kapangyarihan ng Diyos. Offline. Ito na po. Because of disobedience, ang tao po na dating buong buo, ngayon, basag na. Alam mo ba yun? Basag na. Yung dating isip at damdamin na nagkakaisa, na nakikipagniig, kaya po malakas ang kanyang katawan kasi hindi nagtatalo ang isip at puso dahil ang kanyang katawan po at peace, walang stress. Wala pong worry, walang anxieties kasi iisa lang ang desisyon. Ngayon bigla po nagkaroon ng pagtatalo-talo. Minsan, yung puso ng tao, iba ang nais sa dinidikta ng kanyang kaisipan. Tama po ba yon? A good example na palagi kong sinasabi ito yung pong meron kang gusto pero alam ng isip mo bawal. Tama po ba yon? Alam mong hindi dapat pero gusto pa rin ng puso mong kunin yon. For example na lang, baka meron kang gustong tao. Ninanais mo yung tao na yon. Gustong-gusto ng puso mo, sabi mo, mahal na mahal mo yun. Nais mo yun. At pinagpipray mo pa kay Lord. Pero alam ng utak mo, sabi ng utak mo, may asawa na yun. Di ba? Nagtatalo ang puso sa isipan. So basag ang tao. Fragmented ang kanyang kabuuan, hindi po siya mag-function united in harmony. Hindi po magkaroon ng pagkakasundo at dahil po meron pong tensyon between sa kanyang isip at sa kanyang puso, yung katawan po nagkakaroon ng stress. Yung katawan po nagkakaroon po ng bumababa yung immune system because of stress. Yung katawan po naging vulnerable sa sakit. Kaya nagkakaroon ng migraine, peptic ulcer, lahat na po ng mga tinatawag skin rashes po. Everything po, tinatanggap na ng katawan kasi hindi nagkakasundo ang isip at puso. All because the Spirit of the Lord no longer connects with the spirit of man. Amen? Ngayon, dahil po riyan, lahat po tayo, nung mapunta po ako sa Singapore, I was really amazed. Kumbaga, humanga po ako sa Singapore. Humanga ako. Kasi, kaya po yung mga investor doon ay hindi nangingilag na mag-invest sa Singapore kasi napaka-safe mag-invest sa Singapore. Dahil ang mga tao po doon, honest. Ang mga tao po doon, mataas ang kanilang regard to what we call integrity. Napatunayan po namin kasi even my co-pastor po, pumunta po doon at nag-taxi. Sa taxi po doon, ang kanyang fare, nung bumaba po siya, nung matapos po, $9.50. Ang ginawa po ng ating pastor, inabot doon sa taxi driver 10 Singapore dollars. Sabay baba. Imagine nyo, pagkabayad, bukas ng pinto, baba. Alam nyo po ba, ang ginawa ng taxi driver, hininto yung driver, hininto yung taxi po, bumaba yung driver, hinabol yung ating pastor, tapos ibinalik yung 50 cents.
Sabi ngayon nung pastor natin, no, keep the change. Sabi naman ng driver, no, you get the change. No, you keep the change. No, you get the change. Galit pa. Bawal po sa kanilang tumanggap ng sobra. They have high integrity. Sobra pong honest nila doon. Katunayan po, nung sumakay nga po ako sa MRT, nagulat po ako doon sa MRT, lahat po ng mga nakasakay doon, ang pinakamababang model ng kanilang phone is iPhone 4S pa. Imagine nyo, pinakamababa yun. Tapos lahat po yung mga gadget na, yung tablet po, yung laptop, notebook, all those things po, nakalabas doon sa MRT, nagbabiyahe kami. Nakalabas, tapos meron pa ho nakita na nandito sa upuan yung kanyang mga gadget, tapos may kausap siya, hindi man lang pinapansin yung kung may kukuha o wala, walang kumukuha. Katunayan, kung malimutan mo pa ang gadget mo, may hahabol pa sa iyo, ibabalik pa sa iyo. Imagine yung nakasalansan na sa lahat yan, walang kumukuha. Dito sa Pilipinas, nakatago na, nakukuha pa.